Senior high, it mostly talked about how money and connections work. Anong relevant issue naman kaya i-discuss dito sa High Street? Actually, same lang din. Kasi lagi natin iniisip na after 5 years, parang ang dami na pwede magbago and pwede naman po madami magbago, pero sometimes reality kicks in and hindi ganun kadali magbago ng mga bagay-bagay. I think sa role po ni Sky, ang pagiging relevant niya at kung bakit ako minsan nakaka-relate sa kanya is ang dami expectations, especially after college. Parang mag-expect ka na eto na, magsa-start na yung life ko, pwede na akong makakakuha ng promotion, makaka-move out na ako sa parents ko. Pero reality kicks in nga, and hindi siya ganun kadali. Ang trauma, akala natin 5 years is enough. Siguro naka-move on na si Sky, pero hindi din. May times sa matitrigger siya, maaalala niya, magre-relapse siya. So I think madami pong matatouch si Sky na Gen Zs na hindi kung tingin mo na pe-pressure ka, baka pinipressure mo lang sarili mo. And hindi ka nag-iisa dito sa mga bagong graduates dito na dito din sa High Street makikita nyo na we're all just trying to figure things out. Kami mga fresh grad na bago lang kami sa world na to, na lahat kami nag-a-adjust kasi sanay kami sa four walls ng North Fort. Ngayon, mag-work na kami and sasama na kami sa pagbayad ng bill sa family namin. Na ang bigat pala ng responsibility sa outside world nang wala lang sa school. Kasi iba din yung stress namin as students. Ngayon naman as young adults entering the real world na sinasabi nilang work, ganon. So I think isa yun sa mga sana may tulong ni Sky na alam yun, chill lang, huwag niyo masyado i-pressure sarili ninyo. Actually, parang di ba lately question yung kailangan bang responsibility ba ng batang tumulong sa magulang right after makapagtapos siya. Medyo malapit din yung writing character mo kung tutulungan mo ba si mama mo kasi di ba struggle. Tama. Di ba lang ganun, di ba? Yun din yun ngayon direct yung tama bang tumulong pa din ang anak sa magulang even after lumipas, umalis na siya ng bahay o nag-graduate na siya, parang ganun. Yes, so ganun nga yung dating niya. And also, I think, sobrang sobrang tapang din ng project nito because it talks about a lot of, social issues na hindi naman minsan tabu na sa ating mga Pinoy, no? At saka yung struggle niya sa journalist na parang, yes. parang hindi mo alam kung si Romnick ba ay may agenda, di ba? And hindi lang po, meron din dito yung, of course, yung kay Roxy, yung teenage pregnancy, na kung gaano kahirap din pag maging single mom, tapos nag-start ka pa na parang teenager ka, and mag-isa ka lang, wala yung partner mo, pero di din natin alam yung partner mo, meron din pinagdadaanan. Lahat po kami dito may kanya-kanyang baggage. So, and tulad lang ng senior high, na sinabi ko, abangan niyo po yung bawat plot ng bawat character dito kasi interesting po yung plots ng characters dito. Hintayin niyo pa yung kaila Tommy, kaila Kenji, kaila Sanya. Kasi katulad lang siya ng senior high, pero parang different font lang. Meron kayong mga dapat abangan sa bawat characters na ayoko pa kasi i-spoil, pero alam kong relevant siya sa issues na nagsastruggle ng mga Gen Zs right now. Para lang mabuksan namin yung mata ng former generations and ng social media, ng viewers natin na hindi pa masyado aware sa mga relevant issues na pinagdadaanan ng mga Gen Zs. Did you deliberately direct with your creatives, deliberately identify socially related issues? Yes. Doon ka naman nagsimula. Yes, we did. Pero may mga iba ding issues na nagka-crop up as a direct result, because of the characters' journeys themselves. May mga iba hindi siya naka-design. Kung baka hindi naman siya pinitay na issues na so sabi. May mga ganun. Pero may mga iba na tumatakbo sa kwento ng mga characters eh. At pag tumatakbo, ay, oo nga, no? Hindi, unwittingly, we're dealing with something na hindi namin pinlano. Tapos biglang, magandang ibuka to. Kasi this talks about something that's really important na hindi natin napag-usapan pa previously.
congrats sa team ni Miss Ayi Tamayo, kay Brad Oh, yes. Rich Buka, and John Batuason. Yes, congratulations. And of course, moving forward, we also have a question. Galing pa rin to kay Janrel Sidro ng Kapamilya Universe. The question is for Harvey Bautista. Since you're one of the new cast members, may similarity ba si Wesley sa Harvey in real life? Siguro, Wesley kasi ano siya, madiskarte siya. Yun yung I think na itutulong niya sa team ni Sky and Nikki is that nakakahanap siya ng paraan para matapos yung story. And I feel like determined siya. And I think yun yung similarity. Hanggang doon na lang. Baka mahirap pa, Yun, no? determined po kami dalawa, yun na lang. Ay, kakaiba rin si Harvey, no? Grabe din yung mga nakukuha mong roles, Harvey, no? Parang puro serious. Kanina rin doon, parang tahimik ka nga doon sa first 2 episodes, pero malaki na yung impact. Nasa abangan na rin naman siya, nakikita mo Yes. ng parang ano kayo tatakboy ng character ni Harvey. Pero alam kong malala yung tatakboy ng character At niya. for sure, ibang camera ulit ang makikita Ay, natin. sure. Just lang. Alright, of course, we have another question. This is coming from... tama. Galing to kay Kuya So, Alan Sancon. Andito siya. Alam Yeah, niyo I may think he's gonna ask personally a asked the question, alright? Okay, gamit yung mic sa kaliwa mo. Charot, hindi yan ilaw. Dito EJ, benta yun. Benta talaga. Yeah, yung first question ko for Game Balls. Kasi parang ano, 'di ba? Alam naman nating high rating tong senior high and then di pumasok ka. Is there any pressure on your part being a part itong panigurado magiging high rating series? Alam ko kasi na pag Dreamscape ang gumagawa, sure na ball na yan. Kasi I know how they pay attention to a lot of detail. Kasi gamay na gamay to. I mean, alam ko kasi na nung pumasok ako, kamadong-kamado na, kasadong-kasado yung senior high. Kaya na-excite ako. Kasi nakita ko yung promise nung show na bago. Imagine sa poster pa lang, I have to say the poster looks amazing. Yes. What was the name of our poster? Justin Besana. And I think the photos are by Eileen. No? Yan. Oh. Mahal ba? Well, kitang-kita naman ang ibinayad natin dyan. But really, I think we don't operate on pressure anymore. We like the happy pressure, pero I think it's more inspiration. Mas doon kami nanggagaling, yung drive, no? Parang direct ako kasi pag nakikita ko at nasisense ko yung feel ng set, hindi pressure yung nararamdaman ko. Ang nararamdaman ko, yung gigil na ay, i-level up to ng mas todo. Kasi yun ang pinakamasarap, lalo original ang senior high sa Dreamscape Direct, diba? So imagine, to be that big, this time it's going to be explosive. Ganon. Kaya nakadilaw kami kasi mag-explode. Wow. Pero yun siya, Kuya Alan, na parang hindi na siya more on pressure. Kung may pressure man, it's really within ourselves na lang na parang, uy, galingan natin to. Pero yung pressure na coming in, I don't really think of myself in that sense. Parang hindi rin ako ganun klase ng tao din kasi. So parang yun. Thank you. Thank you, Kuya Alan. Yung second question ko dun sa mga previous members nung senior high na nag-mature na ngayon, di ba? Like yung love team ni Team Poch, di ba? Nila Cyril and Elijah, saka yung sila Andrea. Parang how mature yung magiging character nyo rito? And ano yung mga natutunan nyo on your journey doing this character na mas mature na? Gaano ka-mature yung character niyo? Parang pinakita yata dun sa previously, may mga kissing scene din si Team Poch, di ba? Parang ganun. Feeling ko po, nag-mature sila pero pero yung tipong hinahanap pa rin yung kanilang mga sarili. Pero kung i-compare ko si Tim nung sa senior high dito sa high street, mas confident siya. At hindi na siya takot kung paano niya express yung love niya dun sa kay Poch. At kung paano niya ipaglaban si Poch dun sa family niya. Ayun, mas matapang na si Tim ngayon. In terms naman sa trabaho, siguro nandun pa rin yung takot ni Tim kasi nga bilang police parang natatakot siya na ma-discover
yung kanyang totoong identity. Kaya ginagawa niya lang yun para lang sa trabaho. Spoil ko ba? Spoil ko din. Ligi naman. Ligi naman. Spoil na spoil na. Spoil talaga. Okay lang? Forensic naman eh. Forensic. Hindi mo naman sinabing namatay si ano eh. Di ba pinatay ni ano? Well, siguro with Poch, I think, well, no senior high kasi laging lang naman siya parang alagad lang kasi nga he doesn't have means, wala siyang pamilya around him. So, feeling ko yun nga with meeting Tim and being with Tim na in the long run. So I feel like mas kaya niya na siguro saluhin yung sarili niya and I know what he wants. Parang alam ni Poch kung ano yung gusto niya nang gawin talaga, basically. Pero yun nga, still tama yung sinabi ni Zinch na yeah, mature in a way, but you know, still finding themselves in the process pa rin sila ng ano ba dapat yung kailangan namin gawin? Ano bang dapat kong gawin as of now to be what I really want and need. Pero hindi lang malinaw kung anong trabaho ni Vicky. Yeah, that's a secret. I can't really. Hindi mo spoil. Yeah, I won't. Sorry. Hindi pa sasabihin Hindi spoil siya, baka Pero nagustuhan natin yung yakap, no? Yung yakap doon. Sa scene na yun, sa first, yung nag-reunion, no? We love that so much. Kaya Alan, yeah, Sila, how about Cyril and Elijah? Being a teenage mom, di ba? Napakalaki ng role mo dito sa Cyril. For me po, about maturity, siguro isa si Roxy sa pinaka may malaking change. And feeling ko, hindi naman forced, pero masyado na paaga yung pagiging mature niya. Kasi kailangan niyang mag-raise and kailangan niyang mag-guide ng isang human being. And I feel like, knowing Roxy na maagang naulila, I know na she will do anything para maka-raise ng isang bata na may experience ng batang yun, lahat ng niya na-experience ng times na wala silang magulang ng ate niya. Sinsakin na nga niya, anak niya rin. Actually, malapit na po akong mabutan ni Argus. Maturity na lang talaga yung nag-work kay Roxy, hindi na yung height. Hindi, pero ayun po, feeling ko makikita natin yung struggle ni Roxy as a mother and also yung pagiging independent niya, yung pagpapakita kung gaano pa rin siya ka-strong. Pero deep inside, we know na nahirapan din siya. Ito ako excited din. EJ. Mature ka ba dito? Hello po, hi Kuya. Nag-mature si Archie for sure. Nakita niyo naman po sa abangan, nasa kulungan, no? So, wala siyang choice kundi mag-mature. Nakaka-mature talaga yung nasa kulungan ka. But, I'm excited to see what Archie does when and if he gets out of there. But, dami na kasing nangyari kay Archie Aguero. Of course, namatay si Harry, yung dad nila. He was the only man of the house, whatever that means in a conventional Filipino household. So he had a lot of responsibilities. Kaya excited po ako malaman ninyo kung paano siya nag-end up sa kulungan with all those responsibilities in hand. Kaya wala rin po ako masyadong masabi pa about Archie. But thank you po sa question. Thank you. And last, Andre and Juan Carlos. Ano po yung question? How much maturity ang nangyari sa after 5 years? Wala po masyado actually. Hindi, joke lang. Pero for Gino, especially for Gino, as you saw naman ho with the first episode, that was first 2 episodes, right? Sobrang nagbago yung belief niya and yung values niya. Kasi nung sa senior high, siya pa tong medyo bully na brooding na ewan na walang pake sa life, ganun. But then with High Street, parang all of a sudden, Gino has this sense of guilt with everything that his dad did, and then he wants to correct all of these mistakes that Gov did, and especially seeing Gino's mom, si Cecil, going through that whole thing, even me as a person, I don't understand what's going on with Gino's mom. So, but that's the thing. I've mentioned that kanina, alam mo yun, we expect our children to take care
of us when we're older. But the thing is, it's not just financially, because Gino, they're not really having that many issues when it comes to the financial side of things. But then Gino has that issue of his mom going through that whole psychological and mental, and still being there for your family. And napakabigat nun para kay Gino. And alam mo yun, parang yun, siya rin yung naging, yung tatay para sa pamilya niya, all of a sudden. So, yeah, in terms of maturity, I believe that Gino has really matured a lot, especially choosing that line of work, you know, being in law, so that he can help the victims of Papa Gov. And, ayun, I feel like yung values ni Gino, it's something that I feel like a lot of viewers should really look up to. Yeah. Alright. Kay Sky, honestly, I think Sky sa season 1 was mature na for her age eh. Mature na siya mag-isip para sa edad niya noon at 16, 17. Pero nagkulang lang siguro siya sa emotional maturity kasi ang lagi niya nauuna is yung sarili niya at nagiging impulsive siya masyado. So dito sa season 2, makikita natin na mas may consideration na siya sa time and feelings ng ibang tao. Hindi na niya lagi masyadong pinupush yung mga paniniwala niya or issues niya sa iba. At dito naman, sa pinagkaiba nila ni Sky, maliban sa maturity, I think makikita natin na medyo mas nag-loosen up lang siya. Kasi season 1, wala siyang ibang inisip kundi yung justice ng kambal niya. Ngayon, di ko lang kung napansin niyo, pero nakakapag-joke na si Sky ng konti. Nagsismile na siya, thank God. Nagsismile na si Sky. And ayun, nag-aayos na din siya. Pero siguro sa maturity, I think getting there palang si Sky. Kasi parang ngayon niya palang inisip yung sarili niya eh. Kasi buong season 1, buong teenage years siya, wala siyang ibang inisip kundi yung kapatid niya. So parang ngayon pa lang din ni Sky nakikilala kasi yung self niya eh. And ngayon lang siya nakaka-form ng mga hobby, ng mga gusto niya. Kaya I think she's getting there pa lang po. Okay, thank you. Congratulations, Team Ice. Para kami nanood ng pelikula dito sa because of the cinematic scenes. Congratulations. Thank you so much, Kuya Alan Sangkon. But of course, friends, we also have questions from our social media. Before, I understand we prefer physically magtanong na po ang mga members ng media. Si Albert, I believe I think the head of Beba. Pero mamaya. Before that, we'd like to thank the following for the loot bags they provided. Siyempre si Andrea, brilliant skin. Thank you, Blight, ha? So that it's not just craziness, but really layers in her character that brings out this thing, this thing in her character. So I'm excited. I'm really excited for that. And I have two wonderful directors guiding me there. And of course, the writing also is amazing. So I'm just so happy that my character is growing this way. Well, to be honest, hindi pa namin alam saan papunta talaga ang mga characters namin. Style ng production yan at saka ng mga directors namin para pati kami mismo ma-surprise. Pero sa thinking ko, sa aking kumbaga characterization, imagine si Governor Acosta, isang governor, may-ari ng isa sa pinaka-prestihiyosong Northford High at halos namatay na pero eto bumangon ulit. Sa first line pa lang ng dream sequence ni Sky, sabi ni Gov, sinira mo ang lahat sa akin, kinuha mo ang lahat, wala kang itinira, sinira mo ang pamilya ko. So parang dun pa lang, makikita mo na kung saan papunta yung character ni Gov Acosta, kung sakasakaling makarecover siya. Bakit as Gov ka In character mo yun ano kasi,
magiging governor. And yung last na lang is to the directors. Kasi like, it seemed na parang lahat dito, hindi pa talaga fully, hindi nyo pa fully nakwento kung saan papunta yung mga characters nila, ganyan. Pero how are you from your end determining the right path for these characters and especially developing them na mag-fit sila sa end goal nyo for their character? Deliberately style mo ba to? Kasi parang may ganyan ka lately, ha? Dirty din yung ginawa mo yan. Walang masabi yung cast mo kung saan pupunta, pero feeling ko ito yung dynamic mo with your creatives. I don't know how you do this, direct, Ona. Hindi lang para sa cast kasi yun eh. We're trying to protect the audience. Kasi pagka alam ng characters masyadong pupuntahan, bilang napaka-huhusin nilang artista, kahit hindi pa panahon para magpato sila ng nuance, babatusan nila. Kasi alam nila kung ano yung character nila. So if you tell them exactly where their character's going, magbabato sila ng no. Kasi mahuhusay sila eh. At ma-pick up ng audience na, ay, may binatong ganung look. Ibig sabihin, ito pupuntahan. Pag hindi nila alam, wala sila binapatong ganung look, di ba? Oo nga. Mahusay sila kasi. So yun. So yan ang number one kung ba't di masyadong pinapalam sa kanila yung mga totoong pupuntahan ng characters nila. Para may maitatago, not just for themselves but also for the audience. Kasi yun. Yung galing nila artista sometimes works against them pagka masyadong marami silang alam. Pangalawa, dun sa question na where are we taking the characters? Itong High Street kasi primarily is a story of 21, 22-year-old kids who are just learning to navigate life, fresh out of college. Alalahanin natin, mga panahon tayo yan. That's the most difficult. That's the most fun time. Nung bagong lahat tayo, fresh graduate, that's the most fun time, but also that's the most difficult time. Diba? Add to that all these characters are coming from a heavy PTSD. Naka-post-traumatic diba, syndrome to mga to dahil sa trauma ni Gov. Diba? So, they've all been formed. Yung formation nila was actually happened during a very dark time in their life. When they were, sabi nga dun sa isa sa mga characters na editorial, they lived under a world ruled by the dark governor and they lived 6 years of their life under that. So lahat ng characters nila were shaped under that darkness. So hindi lang si Gino ang ang character who's undergoing post-traumatic stress syndrome, but everybody actually has been severely affected by what happened in Northford. So, doon tumatakbo ang kwento natin. Kaya hindi mahirap hanapan ng hindi mahirap hanapan ng issues. Kasi lahat sila may bit-bit na trauma. Di ba gano'n naman yun pag pinanggaling ka sa isang malalim na malagim, you've been under a malagim na nakaraan, like governor. Yeah. Everybody gets affected by that. Daring Dino, ikaw, you always, meron ka daw laging bagong binibigay sa kwento, sa siguro, proseso. With working with Direk Ona and the creative team, una-una, napakagaling ng mga artista natin dito. And something we always work on is yung why, bakit. Kung paano, susunod na yun. Pero yung bakit, galit tayo sa isang tao, pakikiusapan natin o sisigawan natin. May nakasakit sa atin, paano tayo hihigante. So I think yung motivation with us is very clear. What the character does, yun ang secret. So Miss Ana, love. Sino bang hindi nabaliw sa pag-ibig? Diba? So hindi natin alam gagawin niya. Pero ang alam natin, grabe ang pagmamahal niya kay Gov. So I think yun yung pinangahawakan ng mga characters eh. Yung motivation. Kung anong gagawin nila next, I think yun yung secret, yun yung surprise, yun yung constantly hinahanap namin. Pero the why, I think, is very clear for all the characters and the show. Ayun. We love that. Di ba, we're talking about maturity. Gusto kong tanong yung seasoned actors natin, ang laki ng contribution nila dito. Natuwa ako sa journey ng character ni Kian kasi medyo nagsasalita na siya tapos seloso na. Tapos medyo sensitive. Kung kailan tumanda, saka naman matampuhin, di ba? Parang ganon. Before si Kian, I'd like to ask si Rance naman muna. Rance, although ikaw yung nag-treat kay Dimple sa first sa hospital, di ba? You were nurse ka rito, di ba? Yes.
Okay, so how was... Nurse ka rin naman nung una, di ba? Yes. So hindi Actually, lang parang gumalaw ngayon ang character ako mo. ay head Charot. nurse na. Head nurse na po ako. Ay, head nurse yung lagay na yun. Promote na po ako, guys. So, ayun. So kaya ikaw yung tumutulong mag-provide para kay Argos? Yes. Bale, as an ate, syempre parang ako pa rin yung nanay niya talaga eh. So parang dalawa talaga kami dito. Alagaan si Argos. At yun nga, kagaya nung sabi ko doon, yun, nagpapalitan kami. Kasi nga, nurse na rin si Roxy. So, ayun. Excited ako sa... nurse ka na! Yes! Wow, sorry. Yes, nurse na rin Sorry siya. Okay. Sige lang, go ahead. So, yeah. Oy, sandali lang naman. Proseso ko muna, no? Marami kasing nangyayari. Oo, ang dami nangyayari sa show na to. Go ahead, Brans. Yes, ayun. So, excited din ako na makita yung maturity ng kapatid ko, di ba? At as an ate, talagang sa totoong buhay, gano'n naman talaga yung gagawin mo eh. Kahit lumaki na yung mga niyan, nakaguide ka pa rin talaga. So, okay ka talaga ng Onat Diaz. Oo, oo talaga. Kung nasan si Direk Onat, nandyan ako. Busay ka naman na. Yes, thank you so much po. Beside Princess Sarah, baka po meron Although, 5 years ago, ang issue mo sa family, di ba? With, galit ka kay... Galit ako kay... Anti-ano ka? Acceptance kay After Gerald. Opo, tsaka... Ay, hindi, kay Tim. Pero meron din po kasi kaming kaguluhan ni Elmo last season. So, after po ng 5 years, parang nag-settle kami into this situation. Na hindi namin napanood kanina. Hindi pa. Alright. Yes, the why nga po. Kaya bakit ako hindi umalis? Kasi nung season 1, malinaw po sa akin yung plano na aalis ako. Dadalhin ko si Tim. Ano man ang mangyari. Ganun. But, hindi po ako umalis. After 5 years. Canada, no? Canada. Opo, for Canada. At ayun na nga po, wala na po muntik na ako. Yan. Basta may pagtanggap naman pong naganap sa amin. Pero, some kind of sige. Hirap naman ang ganda ng some kind of Si Elmo ba still the same accepting dad after 5 years? Or baka ikaw naman the other way around na? Hindi. Ganun pa rin, syempre. Dahil considered na tatay ako eh. Kahit nung... Hindi, pero kasi accepted ko naman yung anak ko. Kahit sa ang eksena nga namin ito ni Angeline, natutuwa ako kasi yung parang subtle yung natin, no? Tirahan. Oo. Parang... Sumususunod si Tim. Parang subtle yung yung parang binabasag ko yung niya. Yung gano'n. Parang binabara-bara ko siya. Oo, gano'n. Kasi imbis na mauwi kami sa awayan, binabara-bara ko na lang. Kaya I'm looking forward nga sa mga ganung mga eksena namin kasi mas nakakatuwa siya at saka parang... Kinakapitan niya naman yung mga gano'n na... Gang-gang lang naman mga eksena. Parang yun na yung love language namin. Yung sungitan, di ba? Oo, tama. Iba din na nang binibigay niyo. At ang matampuhin ka. Thank you, Elmo. Ang matampuhin si Kian. Loving pero lagi kang hindi mo may issue. Content keyboard lang. Paringgan, parang lagi kang Oo, parang feeling ko dahil iba rin yung pinagdaanan na nung relationship ni Tanya tsaka ni Brandon through the years. Parang, Brandon, right? Parang ngayon iba na rin yung karga niya, iba yung responsibilidad dahil magkaka-baby sila. Kung dati parang happy-go-lucky na bahala na yung kung ano mangyayari ngayon, parang mas may nakatutok siya dun sa responsibilidad, di ba? So, yung decision-making ni Brandon, siguro maapektuhan kung ano man yung pagdadaanan nila ni Tanya. So there's more dun sa character ng yung ganyang character na napanood namin sa first 2 episodes ni Brandon. Di ba, direct? May bonat, di ba? Meron the writers, di ba? Parinig tayo. Hindi, based sa joke lang yan. Kasi sa kwentuhan namin nila, direct, yun din yung parang gusto ko i-share sa inyo na yung proseso namin this time,
with Direk Onat and with Direk Lino coming in, parang iba yung kung paano namin pagchismisan yung characters, kung paano namin pagkwentuhan kung ano yung nangyayari sa kanila at kung bakit. Yun, bakit ginagawa to at saan pupunta to, ano yung mga pintuan na mabubukas at magsasara. Parang yun yung, for me, very refreshing dahil napag-uusapan talaga kung saan namin very intentional to ngayon. Yun yung pansin ko, diferensya na siguro sa senior high. Yung intention ng bawat character, since may pinagdaanan nga silang mabigat, after 5 years, eto sila ngayon, ibang tao na sila eh. True. Ibang tao na, 5 taon, ang dami na nangyari. So, I think yung magkakaalaman kung yung mga puso at yung utak ba at yung kaluluwa ng bawat character in place pa rin o like principles and stuff. So, yun yung nagpa-interesting for me. Miss Angel, please share. Iba kayo ni Brandon ngayon na after 5 years, medyo buntis ka lang, kahirap ka sa, di ba? Feeling ko kaya may ganong insecurity si Brandon. Ayun, insecurity, tama. Kasi nga, there's a baby on the way. Pero as a provider, bilang he's the man of the house, medyo nagkukulang siya doon. So, feeling ko, konting may masabi lang ako, sensitive siya kasi feeling ko pinapatamaan ko lagi yung pagiging provider niya at pagiging soon-to-be real father niya to our child. Kaya siya madaling magtawag. And Tito EJ, ang ganda din talaga nung timeline. Ay, Ulat nung naman storyline. ako. So sorry, Tito EJ, no? Masyado kang seryoso. Oh, intense ako nakikinig. Pero ang ganda rin nung storyline ni Miss Angel dito. Kasi ano rin siya, social issue din siya. Di ba pagkabuntis ka, you wanna join the workforce, talagang hindi ka talaga matatanggap kasi iba yung pagtanggap natin dito or in other places, right? So isa nga yun sa mga deliberately ginagawa ng high street na dati pang ginagawa ng senior high. We touch on issues katulad ng mga ganyan na naranasan natin. Kung dati naranasan sa eskwelahan, dito nadadanasan natin sa workplace and sa society. So we try to touch on those issues and hopefully bring awareness to the viewers. Ajit ka dito no kasi buntis ka pa. Yung Kaya lagi kami nakakala ni hormones ko crazy. Lagi yung sinasabi ni Direk Lino pag kami na-motivate niya ako. Sabi niya, isipin mo na yung hormones mo. Kaya yung isa rin na shot namin, sabi ko sa kanya, buntis ako, di ba? Mag-tiis ka. Sabi ko yun sa kanya. Ang cute ng linyang yun. Totoo kasi. Yun, oo. Hindi, tsaka pero bata pa lang. Senior high pa lang, ajit naman talaga si Talia. Yun.